Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa, bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Because it was a motion or an application coming from the defense, alangan naman hindi mo pansinin yun. Di ba? At saka one more thing, Attorney Sal, no? The former president was there in March, hindi ho ba? So chinek siya, he seemed okay. Obviously, that's why he remained there. From March till November, or from the time that the unfit to stand trial was filed by the defense, I believe that was sometime September 10, maybe the first week of September, kasi dapat yung confirmation of charges na September 23. They filed that motion, unfit to stand trial. My question is, from the time of March till September, that possibly, I'm assuming, was the time that Attorney Kaufman, the defense team, and said that throughout this time, here is the former president now, unfit to stand trial. There was a decline. Kasi nga, dapat from the time na na-aresto yan, in-examine mo na thoroughly yan, considering na marami siyang nararamdaman. Pero hindi naman nila ginawa yan. Ordinaryong examination, yung blood pressure, okay ba? I don't think so, sir. How do you know that? Kung totoo yung sinasabi nila, bakit mo nga pina-examine uli? Okay, we're not because you can always deny the motion, Pinky, on the ground now. Excuse me, you have already examined that thoroughly. This is the report. Yeah, but they at some point when they decide on this, Attorney Panelo, they can deny that motion of unfit to stand trial. But let's first take a breather. We're gonna take a very short break. We'll be right back. Ayaw tumanggap ni Pinky. Bakit kaya ayaw tumanggap ni Pinky? Galit na galit. Welcome back. Now we have on the line ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, yan, tapos siyang kakampihan. Tingnan nyo. Much for your time. Good evening, Pinky. Okay, just a quick reaction from your end regarding the decision of the appeals chamber. We're absolutely satisfied. It was a unanimous decision to deny the appeal of Duterte. And sabi nga ng mga biktima, mukhang makakapagpasko sila ng kahit paano masaya. Attorney Conti, some of the points now raised, which Attorney Salvador Panelo's here also beside me, and he was raising it as well. Yung mga issues, kasi just to give a little bit of a background, no, dito sa naging appeal ng defense regarding the decision of the pretrial chamber on the interim release. Sabi ng pretrial, his detention remains necessary. The conditions proposed for the release are not sufficient to mitigate risks, no? And then the third was rejected, that he should be released through humanitarian reasons. Yun po sabi ng pretrial chamber. We're not going to allow it because of those points. Before I go to the defense argument, you know, Attorney Panelo also here, as I mentioned a while ago, saying, anong risks? Ano pa ba ang risks? And when I answered him, because I heard it during the appeals chamber decision, sabi nga na meron pa siyang network of influence, dating Pangulo, at ngayon ay nanalo pa na mayor ng Davao. Tama ho ba yung aking rinig, Attorney Conti? Yes, that's precisely it. It's that Duterte still enjoys
influence within the Philippines, and not only influence, he and his family, his associates, laging nababanggit na no, associates and network. So it's not... Grabe, no? Hindi nila matanggap talaga eh. Iniisip pa rin nila, eto ganyan katindi at yung power ni PRRD, nakakulong na siya. Iniisip pa ng ICC, iniisip pa nitong itong taon to, na meron talagang matinding network and influence si Pangulong Duterte. Maniniwala pa sana ako kung bati si Marcos at saka si BP Sara Duterte, maniniwala pa sana ako. Pero hindi naman na sila eh. I mean, hindi na sila unit team. Magkaaway na nga sila. Ginigipit na nga si BP Sara Duterte. So saan kukuha ng power si Pangulong Duterte? Grabe antindi na, hindi, sa loob ko antindi ng influence ni Pangulong Duterte at power niya. Hindi nyo sinasabi yan kay BBM. Ba't ganun? Di ba? So ibig sabihin, mas may kapangyarihan pa si Pangulong Duterte, mas may impluwensya pa siya para makatakas siya at makabalik sa Pilipinas kaysa sa Pangulo na nakaupo ngayon? Ganon? Simply him. That was actually one of the defense arguments in the appeal. Sabi nila, wala nang magagawa si Duterte, nakakulong na siya. The chamber now said, it's not just him that you need to appreciate. It's his associates, his family members who are in office. One is Vice President of the Philippines. I see. And it's also the resources available to them. And I'd like to point out that what the judge pointed out regarding parang what risk for the ICC, it's the possibility, not the inevitability of something happening, is what is important. Kumbaga, so sinasabi niya influence. So sige, punta tayo dun sa influence network, yung yung anak niya. 'Di ba? Na si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte nga ginigipit. Hindi nga makagalaw si VP Sara Duterte. Ultimo nga budget ng opisina niya kinatkong. Lahat ginawa sa kanya. Kakasuhan pa, kung ano-ano pang gagawin sa kanya. Ano sinasabi ninyong meron pang influence na Yan sinasabi nila kasi parang ang dating, oo nga, nakakulong na si Duterte, pero paano naman yung network of niya? Anong network? Alam mo, eto makinig kayo mabuti. Makinig kayo mga tatanga-tangang komento ng political analyst dyan. Kung may influensya pa mga Duterte, wala na sa posisyon si BBM. Kasi anong pinalalabas ninyo May impluwensyahan pa, meron pang impluwensya, meron pang power si Duterte. Kung may power si Duterte, hindi na nakaupo yan yung presidente na yan, si BBM. Bakit? Imagine niyo kung may power sa tindi ng banat ng kapatid niya, ang dali-dali na sakyan yan, di sana sinabihan niya na yung mga sundalo, hulihin nyo na yan, adik yan. Di ba? Kita nyo hanggang ngayon nakaupo pa rin. Kasi hindi ganun ang mga Duterte. Ayaw ng Duterte sa rebellion. Ayaw ng Duterte ang beyond legal means. Ganun ang mga Duterte. Ba't takot na takot kayo sa sarili ninyong multo? Of prevention is worth a pound of cure. As much as possible, they would avoid, and kumbaga, dapat hindi yung parang second thought na lang, ay nakalaya na, oops, oo nga, sayang, di natin nagawa ng paraan. Or, ay may biktima na namatay or may witness na nawala. They, as much as possible, do not go to that inevitability or the thing happening, but just the mere possibility, they will act on it. Just also a follow-up because Attorney Panelo also was saying a while ago, nung Pangulo nga siya, wala siyang ginawa, didn't even lift a finger for any influence or to intervene dito sa mga kaso or sa mga biktima. I know, Attorney Conte, you were saying that it's not him. It's also his networks and associates, But just to answer that also while Attorney Panelo's here. Go ahead, ma'am. Well, if you remember the Senate investigation, and this is one of the factual information that was contested in the appeal or discussed in the appeal, it's the reliance on a news report about the alleged parang loyalty check
by, if I may name names, no, this was by the former Senator, currently Senator Alan Peter Cayetano and Bato de la Rosa. They were talking to a witness in the hearings about the DBS killings, and parang he was loyalty check. Alam mo na kung kanino ka magiging loyal, alam mo na. That was included in the consideration of the pre-trial chamber. I see. That's associated clearly. At that point, Alan Peter had run as vice president of Duterte. Right. Right. Okay. Also, there's one point I wanted to raise. I have to be very candid. I didn't get to watch the whole reading of the decision because I was also on air. There was a part, though, that I hope you can clarify for me because there were 3 points that were raised ni Huba. Inisa-isa po yun ni Judge. Kaya rejected yung first point, rejected yung second point, rejected po yung third point. At one point there, the judge was talking about humanitarian considerations to the effect that yung pagkarinig ko po that dapat balikan ng pre-trial chamber itong appeal on humanitarian considerations. Did you hear that or did I just not hear it in full? Kasi parang ang sabi ko noon, mukhang sinasabi ng appeals chamber kailangan talaga tingnan yung kanyang medical situation. I don't know, but what I heard was, pagkakaintindi ko, that the pre-trial chamber has the authority and has the right to look into everything about his medical condition at that point. What the judge in the end said was, well, it's correct. The pre-trial chamber did appreciate the information about his medical condition. They saw nothing unreasonable kasi ang sinasabi ng defense, the judges in the pre-trial chamber ignored some of the information. Dito sinasabi niya, well, the pre-trial chamber has the authority to look into whatever, and from what we saw, there was no unreasonable ignoring any of the information. I see, yeah. Hindi naman daliwala. And therefore, that decision seems to be sound and there is no error in their ultimate conclusion. All right. Actually, sorry, if I may just put this in, yung sa interim release kasi, humanitarian grounds is not a clear-cut, kumbaga parang exception or basis. It's really just the what was mentioned in Article 58. Yeah. Flight risk, etc., etc. Humanitarian grounds, very rare yun. Uso sa Pilipinas, I know. Okay. Pero sa kanila, bago yun, and so the pre-trial chamber should be allowed to appreciate the information. Lastly, Attorney, lastly, no? So, isa na lang po yung pending, yung sa unfit to stand trial? One, before that issue before the pre-trial chamber, but there's also an appeal on the rejected jurisdiction question. Apo. So, before the appeals chamber, there's one other issue. Jurisdiction. The pre-trial chamber, yes, and the pre-trial chamber, one issue, or main issue. Unfit to stand trial. Yes. All right. Maraming salamat po, ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Thank you so much for your time. So, care to react? Thank you, ma'am. Some of the points you were raising, I also asked her to be able to respond to that. So she it's did not respond network and associate. She did not respond to that. Sinasabi na nga. Barado. You be, yung sinasabing network, presidente na nga siya, in power, with all the influence, with all the resources, wala siyang ginawa. Bakit naman may gagawin pa siya ngayon? Tandaan mo, he could have not come to the Philippines. Yun. Marami nag-advise sa kanya. You mean from Hong Kong? He couldn't have come back to the Philippines from Pero Hong Kong? Pero sabi niya, harapin ko sila. Doon lang, makikita mo na. Attorney Panelo, how do you think, what is your forecast regarding this still motion on unfit to stand trial before the pre-trial chamber? Tutuloy nila yan. What do you mean by that? They will proceed with the trial. Unless we're overrun by events. Okay.
Hindi po. Legally, doon po tayo doon sa legally. Meron pa ho kasi kayong naging Palagi naman legal eh. urgent, meron pong unconstitutional means. Yung urgent motion that you Yes, filed on behalf of the daughter, yes. Kitty Duterte, To resolve the petition for a writ of habeas corpus yung writ of petition. habeas. Yes. So, why do you think, I mean, there's two possible. I mean, one, they would probably say that it's not within our jurisdiction anymore. Hindi po pwedeng walang jurisdiction. Wala kasi na siya sa amin. Hindi po pwede yun kasi nag-cite na kami ng mga reasons. Number one, yung pinaka-recent, yung kay Tebes. Hindi ba Tebes denied extradition? Ba't natin ay balik dito? Mantalang talo tayo doon. Number two, yung sa Trump case, may dineport pero irregular yung kanilang deportation. Sabi ng Supreme Court, mali kayo. Facilitate the release. Balik nyo. Number three, yung Lukban case, yung 124 o 120 prostitute, tinapon sa Davao, nag-file ng petition for writ. Ang sabi ng gobyerno, wala na kayong jurisdiction, wala na yung tao. Excuse me, sabi ng court, kahit na wala ang tao rito, yung mali nyo, sinusundan kayo kung saan kayo. In other words, my argument from the very start is the government has committed an illegal act, then the Supreme Court has jurisdiction over these government officials supposed and illegal therefore can act. compel them to correct what they did and bring back the president, Very former quickly, president here. Attorney Panel. Ayun. So malinaw 'yon mga kababayan na meron. At ang kinagandahan nito, ladies and gentlemen, naglabas po ang Supreme Court ng pinasasagot po yung mga inakusahan ni Baste Duterte na tungkol doon sa pagka-kidnap kay Pangulong Duterte. At sabi ng Supreme Court, pinasasagot niya ngayon yung mga inakusahan. So, gumagalaw po ang Supreme Court. Wag po tayo mawala ng pag-asa. Sabi nga ni Panelo, posible yan. That's possible. If ever in the future mag-decide ng Supreme Court at sabihin, mali yung ginawa mo, Marcos. Umayos ka. Ibalik mo dito si Rodrigo Roa Duterte. Babalik yan. Kayang ibalik. Yan ang sinasabi ni Panelo dito. Why do you think wala pa pong decision dyan? Hindi ko alam kasi unang-una, ang Korte Suprema naman, maraming trabaho. Pangalawa, medyo mahirap din naman yung Ang tanungin mo, Pinky, si Korte Suprema, wag siya. legal issues involved. Palagay ko they will resolve. Kasi sabi namin, You're so confident. pag hindi mo ni-resolve yan, your honors, yung deterioration ng kanyang karamdaman, Health. baka hindi naman sana mangyari, baka mamamatay pa doon. Pangalawa, yun yung mga involved doon sa illegal act, lahat sila na-promote. Para bang nire-reward natin yung illegality. At parang you're not giving relief to the ordinary citizen dito sa mga opisyalis, violating with impunity yung batas. Kaya kailangan sabi namin, i-resolve nyo na po para ma-prevent na natin to so that the majesty of the law will prevail. Former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Sir, So ayun mga kababayan, importante kaya nga sabi ko sa inyo dapat maunawaan ng mga Pilipino ito na nakakasabi nga nila umiiyak daw mga Duterte supporter. Naglabas ako ng video dyan at nag-trending nga sa Facebook dahil sobrang dami nag-shares at sobrang dami rin po ang nanood at nag-likes. Alam mo, oo, umiiyak kami mga Pilipino dahil po sa nangyari dito. Dahil sa injustice na natatanggap ni Pangulong Duterte. Baka akala nung iba ay tayo po ay uma-idol o para mga panatiko. Hindi po kami panatiko. Alam mo mga kababayan, kung ikaw ay nakadanas ng magandang ginawa ng isang tao, hindi mo makakalimutan yan. Pag ikaw ay meron kang isang taong tinulungan ka, inayos yung mga bagay na problema sa buhay mo, hindi mo makakalimutan yan. At kung ikaw man ay malungkot kung may nangyari doon sa tao na yun, it doesn't mean panatiko ka nung tao na yun. Na-appreciate mo lang at naiintindihan mo yung puso nung tao na yun na makakagawa pa ng mabuti sa kapwa. Kaya lang dahil sa pangyayari na yun, hindi na siya makagalaw. You understand what I mean?
si Pangulong Duterte ang isang presidenteng nag-risk ng buhay niya banggain itong mga drug lord sa Pilipinas na ngayon nakikita nyo kung gaano katalamak. Nalulungkot nga ako, may napanood ako, tangina, sabi ko, grade 5? Napamura talaga ako eh. Grade 5 nangisay dahil humit-hit ng tuklaw. Alam mo, kahit ako, hindi ko nga alam yung tuklaw. Akala ko totoong tuklaw, yung tutuklawin ka ng ahas. Hindi pala, new drugs pala yun. Sa loob-loob ko, may bagong droga na naman na ganyan. Hindi ako na-inform ni Marcos Tapos, bakit bata? May napanood ako sa news ngayon Yung nangisay dahil, pero naayos naman. Yun yung epekto daw ng tuklaw na yun, mangingisay kay ganong-ganong ka. Tapos, babalik ka rin naman. Ang nakakapagtaka, bakit ito napapasok sa mga paaralan? Bakit ito napapasok sa mga kabataan? Ganun na ho tayo katalamak. Nakita nyo yung away-away sa BGC? Kung ako yung pagbabatukan ko yung mga yun Yan ang epekto na ng walang kaayusan sa Pilipinas. Ultimong yung minamahal kong BGC. Nabababoy na rin ngayon. 'Di ba? Tapos yung mga nakikita natin ngayon sa mga krimen sa news, grabe ho. Habang nagla-live, binabaril. I mean, nasolusyonan na yan Kaya nga tayo sumayay. Kaya nga natin na-appreciate si Duterte. Marami pang kwento na naayos ang kanilang buhay dahil yung kanilang kapatid, tatay, sumuko na rehab dahil dyan sa tukhang. Lahat naayos yung pamilya nila dahil nga nabago, dahil nga doon sa pananakot ni Pangulong Duterte, dahil din sa programa ng gobyerno. Kaya hindi mo maaalis sa mga Pilipino na malungkot at umiyak. Hindi dahil panatiko, kung hindi dahil nakita talaga namin. Kaming mga nasa karsada. Ako ho, literal, baka sabihin ng iba, hindi ka naman nasa karsada. Hindi ho. Hindi nyo lang alam. Lagi po ako nasa karsada. Mukha lang po akong yayamanin, pero taong kanto rin ako. Nararanasan ko yung nararanasan ninyo. Alam ko yan. Hindi ako yung tipong katulad ng mga elitista. Hindi po ako elitista. Alam ko po yung nararanasan ninyo. Kaya nga tayo, tuwan-tuwa kay Pangulong Duterte dahil doon Oo, hindi perpekto si Pangulong Duterte. Natural, walang presidente, walang taong perpekto. Kung may taong perpekto, Panginoon na yan. Walang ganun. So ibig sabihin lang, yung talagang maraming nagawa sa bayan, kaya tayo nalulungkot. Kaya tama kayong mga punyeta, kayong mga kakampuet, at saka kayong mga teroristang makakaliwa. Tama kayo, umiiyak kami. Kayo tuwan-tuwa kasi masagana ang droga. Pag masagana ang droga, may kita kayo. Totoo naman mga durugista yung mga animal na yan, mga elitista. Alam mo ako, may marakilala ako, tuwan-tuwa nung wala na si Duterte. Sabi nila at least mura na ngayon ng party drugs, mura na ngayon ng Mary Jane, at madali na makabili. Nung panahon daw ni Duterte, takot na takot sila. This is a true story Hindi ito gawa-gawa. Tanungin nyo yung mga kapitbahay yung drogista. Tuwan-tuwa sila ngayon. May halimbawa sila na nakaupo. Okay lang, bre. Okay lang, masaya kami. Nadrogista ang aming namumuno sa amin. Siyempre gusto nila yan Diba? Yun lang ang mga tuwan-tuwa. Kayong mga kakampuet at terorista makakaliwa. Kayo lang ang tuwan-tuwa dahil bumalik na naman ang katarantaduhan sa bayan na to. At nakikinabang kayo. That's the truth. Nakikinabang kayo sa katarantaduhan, nakikinabang kayo sa droga, nakikinabang kayo sa mga kriminal, nakikinabang kayo sa hindi pagsunod sa batas. Yan ang totoo. Kaya ayaw nyo ng mga Duterte, ayaw nyo ng disiplina dahil gusto ninyo yung pasaway kayo. Bakit? Ito, sasabihin ko sa inyo kung bakit
pag ang presidente o ay gobyerno ay matino at disiplinado, yung mga mayayaman nagagalit. Bakit? They cannot use their money to abuse. Ngayon, they can use their money to abuse the people. Bakit? Wala silang pakialam. Dati takot eh. Yung mga public official nun, takot. Ngayon, kaliwat kanan ng abusado sa karsada. Kaliwat kanan. Di ba? Bakit? Kasi hindi sila takot na mahuli. Eh kung panahon ni Duterte yan, naku po, yari ka. Tama, mali. Kaya ang mga tuwan-tuwa na yung disiplina ni mga Duterte ay yung mga may pera lang. Oo. Eh sabi ko nga sa inyo mga kababayan huwag tayong basta-basta magpapaniwala diyan. Kaya ngayon tingnan ninyo, kung yung dati, ito yung mayayaman, ito yung mahihirap, pagdating sa batas, pumapantay. Pumapantay. Ngayon hindi. Pag mayaman ka, makakalusot ka sa batas. Yung mga mahihirap, hirap na hirap sa batas. Iyan ang katotohanan. Kaya, yung mga kakampuit na yan, mga elitista na yan, ayaw na ayaw sa disiplina ng mga Duterte. Pumunta ka ng Davao. Ngayon, pumunta ka ng Davao. Magsiga-sigaan ka dyan pag mayaman ka, tingnan ko lang. Hindi, totoo nga. Magsiga-siga ka dyan. Tingnan ko kung ano ka dyan, makakalusot ka dyan. Walang siga-sigaan dyan. Hindi pwede. Ang siga lang dyan yung mayor. Pag sinabi ng mayor, huwag kayong magulo. Huwag kayong Kaya ayaw nila ng ganyan. Kaya mga kababayan ko, makinig kayo sa akin. Yang mga mayayamang mga elitista na yan, tuwan-tuwa yan wala ang Duterte. Tayong mga nandito sa middle class pababa, tayo kailangan natin sumunod sa batas. Or else, delicates tayo. Pero sila nakakalusot. Ganyan ang bansa natin ngayon. Kaya nga mga kababayan, maniwala ko kayo sa hindi, ganito ang tingin ng ating gobyerno sa atin. Gusto nyo malaman? Gusto ninyo malaman kung paano tayo tratuhin ng gobyerno to? Umani naman ang samot-saring reaksyon ang naging pahayag ng kalihim ng Department of Trade and Industry na kasya na daw itong 500 pesos na budget para sa ihahanda ninyo sa kakainin nyo sa holiday dinner nyo. Kung saan aabot yung 500 pesos na yan, alamin sa live report. Ganyan ang trato nila sa atin. Oh, okay na sa inyo yung 500 pesos. Noche buena. Kita nyo kung, alam mo, ito, kahit ako, meron ako mga kinausap ngayon lang Sabi ko, kasya ba yung okay na ba sa inyo 500, Noche buena? Remember hindi ito per person Noche buena ito, ibig sabihin, pamilya mo. O sabihin na natin average family mo, which is 4. Which is, sa totoo lang, hindi average yun. Ang tunay na average, mas mataas pa ang pamilya. Di ba? Tapos, 500 lang. Isang chupageti, isang sopis drink, kanin, at saka konting hotdog para sa inyong pamilya. Bakit ganyan? Kaya nga sabi ko nga dito, dalawa lang yan. Tatanga-tanga yung DTI at talagang walang, alam mo yun, hindi alam ang nangyayari sa baba. Or, baka naman talagang ang sama lang ng tingin nila sa atin na parang okay na sa inyo yan, sapat na sa inyo yung 500. Ayos na kayo dyan. Masaya na kayo dyan. Ni Eden Santos. Aring Eden. Yes, Ali, nag-trending nga ngayong araw yung issue na yan dahil hindi nakaligtas sa kaliwat kanang batiko si DTI Secretary Cristina Roque sa kanyang panukala na 500 pesos na panghanda package para sa nalalapit na holiday season. Ang mga netizen nga ay nagkomento hanggang saan daw aabot ang 500 pesos. Kulang na kulang yun. Dagdagan niya. Gawin niya 2,000. Ay, ma'am, hindi po kasya yun. Yan din ang sinabi sa akin ng mga natanong ko.
At least man lang 2,000. Pagkakasya na namin yun. Payak na yun. 2,000 sa isang pamilya. Payak na daw yun. 500. Yung kinausap ko nga, sabi, sampaling ko na 500 yan eh. Kung sino man yan nagsabi na yan. Sabi ko, hindi ko rin alam eh. Nambibuisit yan eh. Ay, kulang sa pa nga eh. Banda. Kulang pa sa 2 kilo ng baboy yun. Kulang pa yun. Yan ang sagot ng ilang netizens na nakausap ng Net25 News sa sinabi ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na kasya ang 500 pesos para sa handa ng mga Pinoy sa nalalapit na holiday season. Sinabi kasi ni Roque na maaari nang bumili ng pang-spaghetti at macaroni salad, Grabe. gayon din ng ham sa halagang 500 pesos para sa isang pamilya. Iginiit ng ilang netizen na napakamahal ng mga bilihin gaya ng sibuyas na 300 pesos ang kilo at bawang 180 pesos. Alam ko na isasagot ni Aling Claire dyan. Bakit? Kakain ka ba ng 1 kilo ng sibuyas? Kakain ka ba ng 1 kilo ng bawang? Ano mo naman mga pilosopo yung... Kada kilo. Naglalaro naman sa 330 hanggang 380 pesos ang kilo ng giniling na baboy habang ang condensed milk ay nasa 55 hanggang 65 pesos ang isang medium size na lata. Nasa 60 hanggang 75 pesos naman ang all-purpose cream. Mahal ng bilihin ngayon. Ang nakulang. Sa taas po ng bilihin natin ngayon, lalo na sa mga vegetables po natin, ganon. So, ang hirap po mag-budget dun sa halagang 500. Hamon din nila kay Roque, subukan niyang mamili gamit ang 500 pesos. Oo nga. Kung ako sa'yo, Noche Buena ng pamilya mo, 500 lang ha. Hindi, baka nga hindi nga yung ano eh. Baka wala pang isang putahe yung 500 eh. Alak nyo pa lang, sigurado na ako, isang tagay, lagpas ng 500 yun eh. Tapos, wag ko lang makita talaga itong babaeng to. Aabutan ko to ng 500. Oh, pag nakita ko itong babae, aabutan ko to ng 500. O ito, bumili ka nga ng Noche Buena mo. Tingnan ko kung ano mabili mo. 500, pwede na yun. O, sabihin ko, ikaw ang gumawa niyan. Natawa naman si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung kasya ang 500 pesos para sa handa ng pamilyang Pilipino sa nalalapit na holiday season. Sa press briefing sa Malacanang ay napaisip pa ito kung makakabili ng ham, spaghetti at pang macaroni salad sa halagang 500 piso. Hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabayin. Pwede isa. Pwede ham siguro. Meron namang murang ham. Kumain na lang kayo ng sardinas. Tigi-isa kayo. Ganun. Wag naman daw yung pagsabay-sabayin. Bibili kayo ng hamon.